Sa Kalye Impierno ipinanganak si Egay Leongson. Kabisado niya ang kasaysayan ng Kalye Impierno dahil aniya nagsimula ang pangalang ito sa katuwaan lang ng ilang kabataan. Anong taon po yun, Kuya? 81. 1981. Ano po nangyari noong 1981? Maganda. Yung panahon na yun, maganda naman itong lugar namin. Oh, tapos, masaya. Katuwa lang kasi kada piyesta rito, yung mga iskinita may mga arko. Bakit niyo po binansagan na Kalye Impierno? Kasi dito, Oh, ito Kali Banal, dito kay Street, Kali Langit. Nasa gitna kami. Naisipan namin, gano'n. Ang hindi nila alam, ang pangalan na nagsimula sa simpleng katuwaan, magdudulot ng takot, kalaunan. nung bata po kayo, natatandaan niyo po yung itsura nitong tinatawag na Kalye Impierno? Opo, pinapasyalan talaga yan ng mga taga-ibang lugar. Ang alin po? Kasi yung buhangin niyan puti. Dito po? Diyan kami naglalaro dyan nung bata pa ako. Isa si Renato sa mga orihinal na residente ng lugar. Kaunti lang daw ang mga bahay noon at halos magkakamag-anak ang lahat. Nung time na yun, nung puti pang buhangin, anong tawag sa lugar na ito? Everlasting talaga, ma'am. Everlasting. Everlasting. Kasi yung mga iskinita rito, ang pinapangalan mga bulaklak. Ah, ano po yung ibang mga pangalan? Ilang-ilang, sampagita. Pero hindi nagtagal ang mabangong imahen ng lugar. Dekada 80, dumayo sa Kalye Impierno ang isang pangkat mula sa probinsya. Sabi ni Renato, dahas at gulo ang dinala ng grupo. Ang bansag na Kalye Impierno, tila nagkatotoo. Eh, nung dumami yung mga tao, yun nga. Tapos mga ilang buwan lang, dumating na yung tinatawag na abo. Anong abo? Yun nga, yung mga pangkatan. Anong pangkatan? Yung 10 katao sila. Tapos dito sila tumira sa may Kuya Blackout. Sa puntong ito, napansin kong nagbago ang tono ng pananalita ni Renato. Ano yung mga abo? Ano sila? Parang mga binabayaran, ma'am. Mga ano? Mga parang binabayaran. Binabayaran ng ano? Yun, Para ano? pumatay. Ah, mga hitman, ganyan. Eh bakit tayo bumubuli? Nandito pa rin ba sila? Wala na, patay na lahat, ma'am. Dagdag ni Renato, simula 1989, naging pugad daw ng mga birador o hitman ang Kalye Impierno. Nabalot ng takot at pangamba ang kanilang lugar. Nasa bahay lang po kami. Marinig mo na may putok. Tapos bigla kami magugulat, nagtatakbuhan yung mga tao. Pala may patay na. Lahat ng tao ron, hanggang gandang hari, buong nabotas, sila kinatatakutan. Tangos, sila talagang kinatatakutan. Kahit kayo po? Kahit kami lahat, nanginginig nga doon, paputungan ng araw malit eh. Paputungan ng araw malit. Lahat ng tao, lapas tumatakbo. Si Edmond Heraldizo ang nakatatandang kapatid ni Renato. Isa siya sa kinuha ng mga abo para magmaneho sa kanila. Ako naman nakikisimpatya lang sa kanila para, kasi minsan pag hindi ka nakisama ron, makapag-initan ka nga eh. Ayon kay Edmond, bagamat mabait sa kanya ang mga pirador, hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng mga ito. Kahit sa lugar namin eh, bago sila bumasok doon, ilan yung mga tinumba nila doon. Babayaran sila para pumatay ng tao? Gano'n. Minsan naman, pag yung kursunada lang nila, pagka hindi nila gusto, parang di sa kanila sumusunod. Ang mabigat daw yung mga kabataan na nahilan nila. Isang dekadang naghari ang mga birador sa Kalye Impierno. Pero noong 1998, nangyari ang hindi nila inaasahan. Dapat ako talaga magdadrive eh. Eh, tawag ako ni Cap. Oo. O sige, wag na si Kuya Edmond. Si ano na lang.
Si isa, hindi ko lalo yung pinalit nila sa Sino akin. yung driver? Tiga-tangos yun. Kapag nagmamaneho ako ng truck ng basura, kinahapunan, yung tanghali, may nagbabalita na sa akin, inaambos daw sila, patay lahat eh. Inambush sa Malabon ang isa sa mga lider ng grupo. Driver sana nila si Edmond nung araw na iyon. Pero tila ba iniligtas siya ng tadhana. Yung sinabi ko sa kay Lord na na tulong ako sa pagbabago na ako. Binigyan mo pa ako ng mga buhay na binigyan, ang daming buhay na pinagkakalob sa akin ng Diyos. Ang dami. Mula noon, isa-isa nang nahuli at napatay ang mga birador sa Kalye Impierno. Unti-unti daw nanumbalik ang katahimikan sa lugar.